Ano ang pinto na dadaanan natin lahat? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Gusto po nang batiin yung mga kasama natin sa daily devotions natin, sila Sir Edwin Bartolome, RG Oquindo, and Hans Lee. Hello po sa inyong lahat. Now, yung devotion po natin ngayon ay patungkol po sa resurrection. Ito po yung mabuhay mag-uli. Resurrection is the rising from the dead into a new kind of life that is no longer subject to sickness, aging, deterioration, or death. Pag bumalik ang ating Panginoong Jesucristo in the future, tayo po ay magkakaroon ng panibagong katawan at hindi na po tayo magkakaroon ng karamdaman, hindi na tayo tatanda pa, wala nang deterioration, wala nang kamatayan at wala nang pagkabulok. Biblically, it is both the historic event of Christ rising from the grave and the future hope for all who are united to Him. So, ebidensya po na meron talagang resurrection ay ang ating Panginoong Jesucristo mismo. He resurrected from the dead. Christ's bodily resurrection is the first fruits and guarantee of the believer's bodily resurrection. So, yung muling pagkabuhay po ng Panginoong Jesucristo, ito po ay napaka-importante. Kasi ito po yung pattern natin. Kung paano nabuhay ang Panginoong Jesucristo mag-uli, bodily, sa kanyang katawan, ganun din po tayo in the future. The resurrection is central to the gospel. Christ's resurrection vindicates His atoning work, defeats sin and death, and secures our justification and future glorification. The doctrine affirms bodily continuity and transformation, not abandonment. Ibig sabihin, yung ating katawan na ito, yes, mamamatay ito, mabubulok, pero hindi yun aabandonahin ng Diyos at hayaan na lang na maging alikabok at maging non-existent. Meron pong pangako na tayo bubuhayin muli ng ating Diyos. Paano pag cremate ka? Problema na ni Lord yun, no? Wala namang imposible sa Panginoon. So the doctrine affirms bodily continuity and transformation. Our restored bodies will be true, renewed, and fit for eternal fellowship and service with the risen Lord. Now, yung verse po natin ngayon ay matatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 14. Ang sabi po rito, "And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith." Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. At ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Now, ito po yung una nating teaching ngayong araw. Number 1, resurrection gives meaning to life. Isipin niyo po mga kapatid, yung kung walang resurrection, ibig sabihin, nabubuhay tayo sa mundo, after this, wala nang kasunod. Pag namatay ka, that's it. No more, no? Wala nang next life. So imagine, lahat ng pinagpaguran mo dito sa mundo, mawawala ng kabuluhan. Why? Kasi hindi mo rin naman pala mapapakinabangan. Hindi rin pala mapapakinabangan ng iyong mga anak. Ginugol mo nung buong buhay, no? Pinagsimikapan mo na mabuhay ng matuwid, ng maayos, naglilingkod ka sa kapwa mo, nagpundar ka ng mga negosyo, let's say, umimbento ka ng mga gamot na naging kapinabang sa lahat ng tao, pero lahat pala ng tao mamamatay rin. Pati anak mo mamamatay rin. It doesn't make sense. Walang purpose, walang meaning. Pero dahil po merong resurrection, ito po ay nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Sa makatuwid, lahat po ng gagawin natin ngayon, ito ay merong epekto hanggang sa kabilang buhay. Kaya po yung buhay natin, mga kapatid, ay isang investment. Binigyan ka ng Diyos ng isang buhay, ang tanong, saan mo i-invest yan? Isa lang yan. Wala ng ano yan. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, wala tayong siyam na buhay, no? Isa lang. Ang tanong, saan mo i-invest yan? Kaya po sinasabi ng Biblia na invest natin ang ating mga buhay sa kaharian ng Diyos. Gamitin natin ang ating mga buhay sa paglilingkod sa Diyos, sa pagmamahal sa kapwa, sa paglilingkod sa iglesia, at sa mga bagay na may kinalaman sa Panginoong Jesucristo. Again, yung buhay natin ay investment. Bakit? Kasi po, sa pamamagitan lang ng resurrection ng ating Panginoong Jesucristo, nagkakaroon ng kahulugan yung buhay. Without the resurrection of Jesus Christ, everything is meaningless. Kagaya po sinabi ni Apostol Pablo rito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14, "And if Christ has not been raised," kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi binuhay maguli,
Yung preaching namin, sabi ni Apostol Pablo, it's useless. Hindi lang yung preaching namin, pati pananampalataya mo. Sayang lang pagiging Kristiyano ninyo. Sayang lang yung pananampalataya nyo kay Jesus, wala naman palang resurrection. So, resurrection gives meaning to life. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo ay makikita pa natin. May resulta pa siya sa buhay na walang hanggan. Sabi nga sa isang quotation, no, what you do here on earth echoes in eternity. So, kung ano man ang ginagawa natin dito sa mundo, ito ay merong walang hanggang kumbaga kapakinabangan sa buhay na walang hanggan. Point number 2, resurrection gives hope to the hopeless. Yung resurrection po, ito may nagbibigay ng pag-asa para sa mga taong wala ng pag-asa. Marami po dito ay may karamdaman. Yung ibang karamdaman ng ibang tao, wala na talagang lunas. Pwedeng malubhang karamdaman sa cancer or nagda-dialysis na or kahit ano pa yan, dala ng katandaan, dala ng aksidente o kung ano man nangyayari sa buhay natin na parang hopeless na tayo at wala na tayong pag-asa dito sa mundo. Yes, totoo, dumarating tayo sa punto ng ating buhay na hopeless na tayo kasi wala nang doktor na pwede magpagaling sa atin, wala nang gamot na pwede nating inumin na makapagpagaling sa atin. Time will come, darating tayo sa ganong sitwasyon. Pero tandaan natin, because of the resurrection, there is hope. There is hope beyond the grave. Yung kayang gawin sa atin dito sa mundong ito ay patayin tayo. Pero kahit mamatay na tayo, mga kapatid, merong resurrection at walang makakapigil nun. There is hope beyond the grave. There is hope for the hopeless. So, mga kapatid, kung kayo man ay dumaranas ng mga pagsubok ngayon, kabigatan, lalo na sa physical, meron tayong karamdaman, tandaan natin merong pag-asa. At yung pag-asa po ay nakaugat sa resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Yung resurrection ni Jesus Christ, yan ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na tayo din ay magkakaroon ng perpektong pangatawan katulad ng sa Panginoong Jesucristo. Huwag po nating isipin masyado yung sarili natin dito sa lupa kasi po, mabubulok talaga yung ating, manghihina talaga tayo, magkaka-arthritis. Hihina yung ating mga puso, hihina yung ating mga tuhod. Maging makalimutin tayo, magkakaroon tayo ng demensya. Mamamatay din tayo sa katandaan kung hindi man sa sakit or aksidente. Kaya po yung pag-asa natin, hindi natin nilalagay lang dito sa lupa. We put our hope in the resurrection of the Lord Jesus Christ because through the resurrection of Jesus Christ, there is eternal life. At tayo rin ay muling bubuhay ng ating Panginoon Jesucristo in the future sa kanyang muling pagbabalik. Number 3, resurrection gives us courage to face death. Yung resurrection po, binibigyan po tayo ng tapang para harapin ang kamatayan. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 55, "Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Nasa na, O kamatayan, ang iyong tagumpay? Wala na. Pinagtagumpayan ka na ni Kristo. Si Jesus Christ na namatay ay muling nabuhay, nagtagumpay mula sa kamatayan. Ganon din po tayo na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo rin ay nagtagumpay na sa kamatayan." At yung resurrection nagbibigay sa atin ng tapang harapin yung kamatayan. Now, dito sa devotion natin na ito, nagsimula tayo sa tanong na ano yung pintuan na dadaanan natin lahat? Alam niyo po, yung kamatayan, yan po yung pintuan na dadaanan natin lahat. Wala ni isa man dito sa atin na hindi dadaan dyan. Marahil yung iba sa atin ngayong araw na dadaan sa pintuan na yan. Pwede yung iba sa atin bukas, the following week, or ako, hindi ko rin alam, baka right after this devotion, pumanaw na ako. I don't know. You don't know either. So, pwedeng ngayong taon na lang tayo or next year. It doesn't matter. Ang sigurado, one thing is for sure, lahat po tayo dadaan sa pintuan na yan. Maliban na lang kung bumalik na ang ating Panginoong Jesucristo ngayon mismo at hindi na tayo dadanas ng physical na kamatayan, magkakaroon na tayo ng resurrection. Pero kung hindi, lahat tayo dadaan talaga sa kamatayan. Pero tandaan natin mga kapatid, yung kamatayan ay pintuan lamang. Pintuan patungo sa kabilang buhay. At kung ikaw ay na kay Kristo, yung pintuan na yan, ang kaparaanan para makita mo si Jesus Christ face to face. Ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay doon sa krus, inilibing at muling nabuhay upang palayain tayo sa takot ng kamatayan. Kaya mga kapatid, pwede nating harapin yung kamatayan ng walang takot. Tayo pinalaya na mula sa takot, sabi po sa Hebrews. Sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, tayo napalaya na sa takot sa kamatayan.
Resurrection gives us courage to face death. Now, paano po natin to isa sa buhay, mga kapatid? Number 1, pour out your life to God's kingdom. Pour out your life. Ibuhos mo ang iyong buhay sa kaharian ng Diyos. Meron lang tayong isang buhay. Tanong, saan mo siya gagamitin? Gagamitin mo ba siya sa panonood lang ng movies? Marami sa atin, nauubos ang oras sa panonood lang ng movies. Yung iba, they're entertaining themselves to death. Puro entertainments, games, and watching movies, and, wala na ibang ginawa kundi i-entertain yung sarili. Are we investing our lives to this kind of things na parang sayang? As in, sobrang sayang. Pour out your life to God's kingdom. Hindi masasayang ang buhay mo kung ito ay ibibigay mo sa kaharian ng Diyos. Si Apostol Pablo nga po, sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, "For I'm already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na." So si Apostol Pablo, ginugol niya talaga yung buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon. He poured out his life for missions. Kaya parang inilalarawan niya na ibinubuhos siya. I'm already being poured out at ito na, sagad na to. Hanggang ito yung dulo ng aking buhay, ako ipapanaw na. Kaya mga kapatid, tanong ko sa bawat isa sa atin, saan natin binubuhos ang ating buhay? Saan natin binubuhos ang ating panahon? Ito ba'y worth it? Yan ba ay magiging proud ka ba dyan kapag humarap ka sa Panginoong Jesucristo? Something to think about. Number 2, place your hope in Christ's resurrection. Kung ikaw may karamdaman, may cancer, mga kapatid, ilagay mo ang iyong pag-asa, hindi sa doktor o gamot o sa anuman magpapagaling sa iyo. Ilagay mo ang iyong pag-asa sa resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Place your hope in Christ's resurrection. Yan po ang magko-comfort talaga sa atin. Kung ikaw ay may edad na, talagang malabo na yung mata, uugod-ugod na, wala nang pag-asa talaga yan. You have to place your hope in Christ's resurrection. Yan po talaga ang ultimate hope natin. Wala nang iba pa. Kahit bata ka pa, kahit malakas ka pa, yung lakas mo, that's not your hope. Your hope is in the resurrection of the Lord Jesus Christ. And point number 3, prepare to cross over death to face Christ. Yung kamatayan po, hindi kinakatakutan yan ng mga Kristiyano. Kung hindi ka Kristiyano, wala kang takot sa Panginoong Jesucristo, wala kang pagkilala kay Jesus Christ, matakot ka sa kamatayan. Kasi pagbukas mo, hindi mo alam kung sino nag-aantay sa'yo at ano ang nag-aantay sa'yo. But if you're a believer and you're a follower of the Lord Jesus Christ, alam mo na yung pinto ng kamatayan na yun, pagbukas mo, si Jesus ang makikita mo. Sabi po sa John chapter 5 verse 24, "Very truly I tell you," ang nagsasalita po dito yung ating Panginoong Jesucristo, "whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life." Sino na nanampalataya sa akin, sabi ni Jesus Christ, ay may buhay na walang hanggan, and will not be judged, at hindi nahatulan pa, but has crossed over from death to life. Ito po yung mahalaga dito, mga kapatid. You cross over from death to life. Ibig sabihin yung death, something you crossed over to. Hindi na siya makakapaghiwalay sa iyo sa relasyon mo sa Panginoon. Hahakbangan mo na lang siya. Lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. So mga kapatid, prepare to cross over death to face Christ. Yung death, hindi na kinakatakutan. Lang siya, hahakbangan lang natin siya. Sapagkat tayo na kay Kristo na at meron tayong katagumpayan mula sa kasalanan at kamatayan. Now, para po sa ating discussion, in what ways does the promise of resurrection influence how you live today? Ngayon, alam mo na merong resurrection. Paano ito na-impluwensyahan yung buhay mo ngayon? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. I hope meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito at mabilis lang about resurrection. Pero I hope pag-isipan nating mabuti yung devotion natin ngayong araw. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, may our devotion today comfort our brothers and sisters who are sick and weak. Comfort them with hope of resurrection.
Give them courage to face all life's uncertainties, knowing that in Christ they are already victorious over death. Please give us strength to serve you more while we are still alive. Let us invest the remaining days of our lives for the expansion of your kingdom. May we be useful servants to you. You are our King. You are our Master. We offer our service and loyalty to you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Kung kayo po yung may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.